Mabuti naman. Nag-i-enjoy ka ba ngayon? Oo naman. Ang dami na ng tao, no? Oo nga, ang dami-dami. Glasgow Barrio Fiesta. Anong pinagkakabalahan mo dito sa Glasgow? Ngayon, nagtatrabaho ako dito ngayon as a nurse for 20 years na. Ano yung pinaka-pressure being a nurse? Yung situation ng work, yung understaffing minsan. Oo. Pero okay naman kasi supportive naman so far yung mga tao dito sa Scotland. Respected, no? Ang mga Very Pilipino respected rito. ang mga nurses dito. I heard gumamit ka ng MX3 capsule for so long. Gaano na ka ba katagal na you are taking MX3 capsule? Uy, ang tagal na talaga. Kahit sa Pilipinas pa ako gumagamit na ako ng MX3. Matanong ko, bakit MX3? Kasi dito sa Glasgow, Europe, ang dami ng mga food supplements. Kasi ang MX3, nare-relax ako. Yung maganda ang feeling sa katawan. Super, believe ako sa MX3 talaga. Wow, Oo. talaga ha? Kaya loyal ako dyan. Loyal ka Oo. talaga. So, marirecommend mo ba siya with fellow nurses? Yes, of course. Maraming mga nurses gumagamit din ng MX3. MX3, dito ka bilib. Energy kaibigan mo, Pangga, energy ang numero uno. Kagat lumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Pag mo sabihin radyo, sabihin mo energy. Lindsay. Good morning, Pangga. Good morning! Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat! Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit, pero may puso. Handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Hi, lihim ng liham. Isa akong taga-subaybay sa kwento ng buhay ng mga listeners dito. By the way, ako nga po pala si Mac. 39 years old, may asawa at may 2 anak. Nasa legal profession po ako, DJ Lindsay. Last January 2025, napansin ko na wala nang gana si Mrs. At hindi na rin po ako nakakascore sa kanya. Hanggang ngayon. Around May 2025, nag-message itong ninang ng eldest ko. Nangangamusta. Sabi ko, nasa Davao na ako for good at hindi na ako babalik sa Manila. After a long time, para bang na-miss namin na mag-usap. Nagkamustahan kami at bigla siyang nag-open up ng buhay niya. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Laika. Classmate ko po si Laika noong elementary at crush ko siya noon pa man. Little did I know, DJ Lindsay, may gusto rin pala si Laika sa akin. Pareho na po kaming kasal, pero hiwalay na siya sa kanyang asawa. Isang araw, nagaya siyang lumabas at magkwentuhan. Alam mo, simula 2 p.m. hanggang 7 p.m., nagkwentuhan lamang kaming dalawa. Nag-dinner, tapos konting kwentuhan ulit sa tabing dagat. DJ Lindsay, hindi ko napigilan ang sarili ko at nag-open up ako tungkol sa asawa ko. Sinabi ko kay Laika na halos kalahating taon na akong walang tsorba
sa misis ko. Walang intimate moments, walang romansa. Simula nung manganak siya sa bunso namin, parang nawalan na rin siya ng gana sa akin. Inintindi ko naman, kasi siguro pagod sa mga bata at pareho kaming nagtatrabaho. Siya naman, online job. Pero, one time kasi nahuli ko ang misis ko na may kapalitan ng messages. Eto pa. Nakita ko rin na meron siyang sinesenda ng nude photos. Pinag-usapan namin to. At nagkapatawaran naman kaming dalawa. Until such time na sinabi ko sa sarili ko na kapag nakakita ako ng babae na magmamahal sa akin at aalagaan ako, ibabaling ko na lang sa babaeng yun ang oras at sa mga anak ko. Nagulat si Laika sa kwento ko about kay Mrs. Akala niya perfect kami tulad ng pinapakita namin sa social media. Sa halip na siya ang humingi ng legal advice, ako ang naglabas ng sama ng loob at napaiyak pa nga ako. Hinayaan niya akong magpahinga sa tabi niya. Nagkatitigan kami at tinanong ko kung okay lang ba sa kanya kung ibabaling ko ang pagmamahal at oras ko sa kanya. Walang pagdadalawang isip, DJ Lindsay, sumagot siya sa akin. Oo, payag ako. Niyaya ko siyang pumunta sa isang lugar kung saan kaming dalawa lang. At doon, may nangyari sa amin. Halos 6 na buwang sabik na sabik ako. Kaya naman binuhos ko lahat kay Laika. Nakailang rounds kami. Hindi ko akalaing mangyayari ito sa dati kong crush at ninong pa o ninang ng mga anak ko. Tinanggap niya ang status namin na FUBU. Hinatid ko siya pagkatapos, humalik sa labi, at umuwi na rin ako. Kinabukasan, nag-message siya sa akin at nangamusta. Sabi ko, satisfied naman ako kagabi. Sabay, ngiti sa kanya. DJ Lindsay, para akong bumalik sa pagiging teenager, nakilig na kilig habang nagre-reply ako sa babaeng ito. Hanggang sa tinanong ko na siya kung pwede bang maging kami na lang. Walang ligawan, pero nagkaintindihan kaming dalawa. Paulit-ulit na rin yung nangyayari sa amin. Hindi ko alam kung hanggang saan ang kahibangan ko sa babaeng dati kong crush. Ngayon, girlfriend ko na. Ngayon, ganado ako sa trabaho at masaya na rin ako sa bahay. Malimang magmahal ng iba. Pero sana, maintindihan ninyo kung bakit pinili ko si Laika kesa sa asawa ko. DJ Lindsay, your thoughts, please. Makikinig ako sa mga comments ng mga nakikinig dito sa Lihim ng Liham.
Muli, ako si Mac. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Ay, mahal ko, oras natin sa buong kapulungan. Check your time. 15 Cambots! Makaraan ng alas 9 ng nagmamagandang umaga. It's 9:15 on the clock. Ikaw pa rin po yung nakikinig sa stasyong same, pero... Pangga, we are number 1. 6.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo... Energy! Pangga, ito po ang lihim ng liham, ang programang wala kang matututunan. Pero meron kang nararamdaman. Uy, may mararamdaman. Ang nararamdaman natin ngayon ay... Hushush! Wow! Yan, ang pakiramdam natin ngayon. Hushush! Ay, nako, Mac. Si Laika at saka yung kanyang misis, no? Ay, feeling ko nakaka-relate yung iba mga panggapo natin ngayong umaga na ito. Welcome to Lihim ng Liha, mahal ko panggapo, baby ko. Si Mac, meron po siyang asawa, ha? Pero, dahil nga daw, parang kalahating taon na siyang hindi niroromansa ng kanyang jusaw, ng kanyang misis. Walang nangyayari sa kanya. Sa kanila pala, for kalahating taon na daw, no? Eh, talaga naman pong nagawa niya ito with somebody else. At hindi lang yan, ha? Hindi lang basta-basta may nangyari sa kanilang dalawa. Ninang ito, yung kanyang, yung partner niya is ninang ng kanyang unang anak. Tapos Pangga, dati niyang crush. Oo, so dati niyang classmate. At hindi lang yun nga, basta-basta chumorva sila, ha? Meron silang relasyon. May mag-girlfriend sila, mag-boyfriend sila. Wow! Sabi niya sa dulo, your thoughts, DJ Lindsay. Makikinig ako sa mga comments ng mga nakikinig dito. O, dali, i-message nyo na ako ano bang masasabi ninyo tungkol dito sa ating kwento for today. Ito po ang kwento ni Mac na sinend niya po sa ating page, Lindsay1067, Lindsay 1067. Pwede nyo po kaming komentar. Sabihin nyo sa akin kung anong nararamdaman ninyo. Punta lamang po kayo sa facebook.com/EnergyFM1067. Click live. Tapos dun mo ilagay yung iyong mga sagot, yung mga, alam mo yun, thoughts mo about the story, mahal ko. Hihintayin natin yan na tayo po ay magkakaroon ng exchange of thoughts. Gusto mo yung thoughts? Ay, nako. Nangyayari talaga yan, ha? Tapos, hindi ko alam dun sa part na meron siyang nakitang ka-exchange ng conversation. Yung misis niya daw, nahuli niya minsan, may exchange ng photos with some other guy. Wow! Hindi natin alam kung ito ba ito totoo or just to compensate sa kanyang kamalian. Kumbaga, ginawa niyang masama din yung misis niya bilang masama din yung ginagawa niya. Hindi natin alam eh. O, basa tayo ng comments. Sabi po ni Zaldi, ay sos, dinahilan pa yung walang tsorba sa asawa pero pagtakpa ng kanyang balak na pagtataksil. Lalaki nga talaga, mga pisti. Sabi naman po dito ni Sir Ray, nag-DM pabati naman po dito sa HK. HK tuloy. Hello po sa mga taga Hong Kong. Para sa iyo, sender, talk about this matter with your wife. Kasi kung ginawa na sa iyo ng asawa mo, hindi mo kailangan ibalik yun sa asawa mo. Kasi masasaktan din ang asawa mo at asawa ng dati mong crush. Kung di mo na mahal yung asawa mo, why not don't you talk and separate in a good way? Kaya sa magkasakitan kuya emotionally, kasi apektado yung mga anak nyo, huwag hanapin ang mga pagkukulang sa asawa sa iba. O, sabi naman dito, thank you Mark Anthony, thank you. Sabi ni Josa, gusto mo lang pagtakpan yung pag-chat mo regardless may pagkukulang asawa mo. If mahal mo siya, nasaan na, nawala bigla yung comment. Sorry na Josa, mamaya bawi ako. Nawala bigla eh. Oo, ito, ayan, nag-refresh na. Okay, so ano nga bang masasabi ng isa? Sabi ni Edmar, Anglo phone naman. Thank you, ma'am, watching in Pangasinan. Ay, kamusta dyan sa Pangasinan? Oh, dami daw, ano dyan nasalanta ng baha. Mag-ingat po kayo dyan. Wow!
And ito, basa tayo dito, sabi ni Gracia, sana po tinanong at in-explain mo po muna sa wife mo bago ka nakipag-ano-ano dyan sa kumari mo. Ikaw pala yung marupok eh. Pag nabuntis yan, malilito na yung mga anak mo. If kapatid ba nila or kinakapatid? Pero question, if ikaw ay nasa legal profession, scary, di ba? Kasi may code of ethics kayo. Personal life cannot be separated from professional life. Sabi naman ni Luz Biminda, adultery no matter what is wrong in the eyes of God and in man. Sabi naman ni Abo, and the irony is, lawyer ka pa yata, kuya. Wow! Sabi naman dito ni Cutie, kwento mo yan, malamang masama asawa mo dyan. Sabi naman po dito ni Zikiel, pag nakakabasa ako ng ganitong story, feeling ko gawa na lang ng kwento tungkol sa legal na mga asawa or partner para ma-justify po yung panloloko ninyo. Pwede rin naman talaga. Alam mo, sila lang talaga makakaalam niyan. Sabi naman ni Vargas, good morning, DJ Lindsay. Pa-shoutout naman always listening here, Riyadh KSA. Hello! Wengski Matt, good morning. Naku, tawag ng laman. Tawag dyan, kuya. Oo. Tama nga. Dapat pinag-uusapan nyo. Oo. Huwag na natin basahin yung dulo, baka mawalan ako ng trabaho. Sabi ni Choyams, Brad, kung mahal mo asawa mo, hindi mo lolokohin. Masyado kang mael, brother. Hala, mael daw mo. Sabi naman ni Marife, Madjulanis naman tay gandang Lindsay, gantihan ang peg ko ni kuya. Dinahilan pang walang tsorba para maka-tsorba sa iba. Isa ka ding mamaru kuya. Alam mo, nakakalungkot no, may mga gantong kwento tayong naririnig na just because ayaw ng asawa, hindi siya niroromansa ng kanyang asawa. Ang tanong, dapat ba yung babae pa ang gumawa ng paraan para mangyari sa inyong dalawa? Eh, kakasabi mo lang na pareho kayong working, tapos may dalawa kayong anak, diba? Tapos kakaanak lang ng bunso mukha mo. Tapos ina-expect mo na yung babae pa yung gagawa ng paraan para may mangyari sa inyong dalawa? Ang sabi mo dun sa kwento mo, medyo G ako dito, G ako ha, pagpasensya ka na. Ang sabi mo dun sa kwento mo, nawala ng gana sa'yo si Mrs. Diba sa first part ng kwento mo, nawala ng gana sa akin si Mrs. Probably dahil meron siyang trabaho, pareho kaming working. Kita mo yung pagod ng asawa mo dito ha. Dalawa yung anak ninyo, kakaanak niya lang dun sa pangalawang anak nyo, working pa kayong dalawa, ibig sabihin habang nagtatrabaho yung asawa mo, nag-aalaga din siya ng mga anak nyo. Ha? Tapos i-expect mo na biglang magkaroon ng gana yung asawa mo sa'yo doon sa pagroromansa. Wow! Nasaan yung pag-understand mo doon? Nasaan yung pag-intindi mo sa asawa mo doon? Di mo ba naisip na, ay teka lang, baka masyado nang pagod yung asawa ko, ako na lang yung gagawa ng paraan. Why not? Diba, pagaanin ko yung trabaho ng asawa ko o kaya patigilin ko na lang siya sa pagtatrabaho, no, para makapag-focus siya sa bahay at sa panganak at baka magkaroon siya ng time para sa akin. Sana naisip mo na patigilin na sa trabaho yung asawa mo kung gusto mong ginaganon ka din. Wow! Diba? Hindi yung lahat pinapagawa mo. Gets nyo ba? Ang hirap mag-alaga ng dalawang bata. Let alone isang bata nga lang eh. Pero ito dalawa, kakaanak niya pa lang. Tapos may trabaho siya. Bukod doon, ito yung unspoken rule eh, na kapag nanay ka, meron kang mga anak, may asawa ka, ikaw din magte-take care sa bahay. So, ang daming ginagawa ng asawa mo. Diba sana gumawa ka rin ng paraan, gumawa ka din ng way para may mangyari sa inyong dalawa nang sa ganon, hindi ka naghahanap ng tsorba sa ibang babae. Diba? Nakakagigil talaga tong si Kuya eh. Pagpasensyahan nyo na. Mahirap talaga yung pinagdadaanan ng asawa mong babae. Pero sana, di ba? Jumawa ka pa ng iba. Wow! Di ba? Binaling mo yung pagmamahal at yung pag-aalaga dyan sa ibang babae matapos mong anak ka ng dalawa yung babae. Yung asawa mo pala. Kakagigil ka rin sa part na yun eh. O sabi dito ni, hindi ko maintindihan yung karakter ng pangalan mo. Ha, sabi dito ni Lorna, pabati naman sina Ate Gloria Catillo, Cultivo. Hello, good morning po sa inyong lahat. Darwin Rosel, pareho kayong may mali dito, makmaka. Sa asawa mo, may kachat ng ibang lalaki pa. Tapos nagpadala pa ng malaswang photos. Tapos ikaw nagloloko ka na para bang mapunan yung mga bagay na wala sa asawa mo. At kay Laika pa ha, hindi talaga solusyon ang gumanti sa malaking pagkakamali na nagawa ng asawa mo. Ayun, di ba? Well, hindi rin natin alam kung totoo nga din ba yung part na, yun nga, nagsisend siya ng photo sa ibang lalaki. Kasi pwedeng i-makeup niya na lang yun. Sorry na.
feeling ko lang. Bias din tayo dito. Pero kung totoo man nga, sana pinag-usapan ninyong dalawa, 'di ba? Hindi yung gumanti kayo sa mga paraan, no? Gumanti ka sa paraan na talagang, huy, napakalaki ng pagkakamali mo. Wow! Sabi dito, kalmahan mo, on air ka pa. Sabi ni Miller, good morning, Papa Shoutout naman from Bacoor, Cavite. Hello! Sabi naman dito, Tumpak Idol. Hindi, ang sakit lang kasi talaga. Well, mali yung part kung talagang totoo nga na meron siyang kapalitan ng conversations. Nagkapatawaran kayong dalawa. Sana hanggang doon na lang yung pagkakamali. Pak! Period. 'Di ba? Hindi yung gumawa ka rin ng isang pagkakamali. Diba? Sana pinag-usapan ninyong dalawa kung may pagkakamali man yung babae sa'yo, di kinol treatment mo o kung ano man, kung paanong paraan na pagganti. Kasi nature ng tao, gaganti talaga yan. Gaganti talaga, gagawa din ng kabalbalan. No? Pero sana, hindi maaapektuhan yung marriage ninyong dalawa. Kasi ikaw yung sinasabi mo na nasa legal profession. Ikaw yung bigger person. Ina-assume natin na ikaw yung bigger person. Pero, anong ginawa mo din? Isa ka rin eh. Walang pinagkaiba. Ay nako, itong mga OJT, oo lang kayo ng oo dyan sa harap. Pero, kung ano't ano man, sana maayos nyo pa yan, no? Alam mo naman, you are so well aware na meron kang pagkakamali sa asawa mo, sa pamilya mo in general. Sana itama mo, no? Bago pa magkalabo-labo ang lahat ng bagay. Wow! Watching in CDO, sabi ni Oliver. Oh, sabi ni Chandra, Through the Fire. Parang kilala ko tong Chandra na to. Ay, nako, sabi ni Oliver, kung ako yan, magagalit din ako. Sabi ni Josa, patoxic na yan ang patoxic. Yan. Kung magagantihan man sila. Wow! Ayaw natin ang gantihan. Ngayon kung halimbawa nagpatawad ka dun sa asawa mo noon at hindi mo naman pala kayang sikmurain, sana nilet go mo na lang, naghiwalay na lang kayo. Hindi yung pinatawad mo siya tapos gaganti ka sa kanya. Kumbaga parang yun, utang na loob pa sa'yo ng asawa mo na pinatawad mo siya. 'Di ba? Sana kung hindi mo kayang i-take at hindi mo kayang magsimula kayong dalawa from a clean slate this time around, naghiwalay na lang sana kayo. 'Di ba? O kaya nagkaroon kayo ng kasunduan na ito, magko-co-parenting na lang tayo kasi hindi pa ako maka-move on dun sa ginawa mo. Pero hindi ka gaganti, bakla ka ng taon. Hi, good morning DJ Lindsay, sabi ni Tasha Valdez. Good morning sa mukha mo. 'Di ba? So yun lang para sa akin, no? Sana magkaayos pa kayo. At sana itong si Ninang din, si Laika, na alam naman niyang meron kayong pamilya, meron kayong mga asawa at anak, no? Sana ma-enlighten din siya kung anong tamang gawin. Kasi minsan ginagawa yan ng mga tao, no? Pinapasama yung relasyon, sinisira yung tahimik na relasyon para lang maging pabor doon sa kanilang kalambutsingan. Wow! Siyempre, may mga babaeng kapag kinuwentuhan mo ng ganito yung ginagawa sa akin ng asawa ko ganito yung pinamukha niya sa akin niloko ko ng asawa ko Ay, si marupok na babae, bibigay. Akala natin, mas maaalagaan natin tong lalaking to. Akala natin, mas mapapabuti natin ang buhay ng lalaki na ito. Pero ang katotohanan, bakla, tingin ka muna, baka may nasisira kang pamilya. Diba? Kung may problema yung dalawa, yung mag-asawa na yan, hayaan mo silang ayusin nila. But never be a crying shoulder for a man. Hindi tama yun. Wow! Kayo may mga problema, mga mag-aasawa kayo, may problema kayo, patulpo ko kayo. Patulpo! Hindi yung mga mag-aasawa na may problema, huwag niyong palabasin yung problema ninyo sa ibang tao. Lalo na opposite sex. Halimbawa, lalaki, magko-confide kuno doon sa kanyang best friend na babae, may asawa ka. Hindi tama yun. Kasi doon magsisimula ang crack on the wall. Diyan magsisimula ang problema sa marriage ninyo kapag nakalabas yan sa ibang tao. Wow! Ay, naku. Sabi pa dito, malabo na yan, idol, pag ganyan. Sabi ni ibang karakter ng pangalan. Kasi alam mo, kapag nag-confide ka sa iba, syempre, magiging confidant mo siya. Tapos magkakaroon kayo ng, kumbaga, magkakaintindihan kayo, magkakapalagayan kayo ng loob. Ngayon, mas gugustuhin mo na siyang kausapin kaysa dun sa asawa mo because mas naiintindihan kasi ako nito.
'Di ba? Parang mas gets niya yung feelings ko, hindi niya ako pinahihirapan, hindi niya ako binibigyan ng problema, kinakausap niya lang. Ang sarap niyang kausap, magiging ganyan. Hanggang sa mapapansin mo mas hinahanap-hanap mo na siya. Mapapansin mo yung tiwala mo buong-buo na para doon sa opposite sex na yon, sa kaibigan mo na yon. Pag hinahanap-hanap mo na siya, o doon na mapupunta yung feelings mo, marirealize mo, ay, may feelings na pala ako para kay Eme. Wow! Doon sa opposite sex na yan. Hanggang sa magkasala ka na doon sa asawa mo. Diba? O masisira na ang pagiging mag-asawa ninyo, masisira na ang pamilya ninyo just because pinalabas mo yung problema sa ibang tao at nag-confide ka sa ibang tao. Nag-confide ka kay kumare. Ay, nako. Sabi ni Rodel Rico, abangan ko ang lihim ng liham ni ate. Sure ako meron yan sa trabaho. Kasi kung di siya nilalambing ng asawa niya, dapat si ate gumawa ng paraan kung wala siyang iba sa trabaho. Sabi ni Jonathan, sarap makinig while driving. Hello, thank you very much, Jonathan Macarubo. Gandang umaga. Sabi ni Socardi Mina, DJ Lindsay, heart, heart, heart. Red heart, purple heart, icon with a heart. Ang daming heart. So sana maayos nyo pa yan, no? Sana magkaroon ng divine intervention sa mga buhay ninyo. Kuya, ikaw din. Sana maagapan mo yan bago pa masira yung buhay ng mga anak mo at buhay ninyong dalawang mag-asawa at buhay ng pamilya mo in general. Sana maliwanagan kayo. Ate, Laika, sana, o kumatok-katok ka, bumusina ka. May asawa yan, yung lalaki na yan. Wow! Pag kayo, kinasuhan kayo ng asawa nyo, ewan ko na lang talaga. 9:31 ang nagmamagandang umaga. Mahal ko Pangga ko, baby ko. Once again, ito po ang lihim ng liham. At ako po ang nag-iisang girlfriend mo, Miss Radio. My name is Lindsay. Lindsay. Giving you something from Bugoy Drilon. This one is called Paano Na Kaya? Sa isang maulang morning ng Lunes. Dito lang yan sa number 1. 06.7 Energy FM. Pangga, wag mo sabihing radyo. Sabihin mo. Paano nga ba